Hi guys! Kumusta ang lahat? Ayan, sa video na ito ay pag-usapan naman natin ang storya ng buhay ni multi-awarded veteran showbiz icon na si late Jacqueline Jose, ang kanyang career kung paano siya nagsimula sa showbiz industry, ang kanyang net worth, pati na rin ang kanyang mga bahay at ang kanyang mga magagarang na sasakyan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang bell button para palagi kang updated sa tuwing ako'y mag-upload ng mga panibagong videos. Siya si Mary Jane Santa Ana Gac o mas kilala sa tawag na Jacqueline Jose. Siya ay pinanganak noong October 21, 1964 sa Angeles, Pampanga dito sa Pilipinas. Siya ay pangalawa sa 6 na magkakapatid kasama sina Veronica Jones na actress noong 1970s hanggang 1980s. Ang kanyang ina ay si Rosalinda Santa Ana na isang zarzuela actress. Ang kanyang ama naman ay isang American na naging serviceman sa Clark Air Base. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong si Jacqueline ay 4 na taong gulang pa lamang. Dahil sa napakahusay ni Jacqueline Jose sa showbiz industry, sa lakas ng dating ng kanyang mga mata makakontrabida, siya ay tagatanggap ng napakaraming mga parangal sa kanyang mga pelikula at mga soap opera, kabilang ang Gawad Urian, Luna Award, FAMAS Award, at nanomina din sa Asian Film Awards. Si Jacqueline ay nagsimulang magtrabaho sa showbiz noong 1995. Siya ay nakagawa ng kanyang unang debut television appearance sa ABS-CBN. Siya ang gumanap bilang si Esther Lagrimas sa hit series na Familia Zaragoza mula 1995 hanggang 1996. Mula 1997 hanggang 1999 naman, siya ay gumanap sa role bilang si Magda sa original 1997 series na Mula sa Puso, bago gumawa ng kanyang unang appearance sa Maalaala Mo Kaya. Mula 1999 hanggang 2000, si Jacqueline ay gumanap bilang si Elena Diogracias sa TV series na Loves Ko Si Babe. Pagkatapos ng 2 taon na walang ginagawa sa television business, lumipat si Jacqueline sa GMA Network. Ang kanyang unang role ay ang pagganap bilang si Marian sa popular TV series na Sana Ay Ikaw Na Nga. Noong early 2004, si Jacqueline ay gumanap bilang si Carol sa Te Amo Maging Sino Ka Man, kasama ang kanyang co-star sa Mula sa Puso na si Princess Punsalan. At kalaunan noong 2004, siya ay bumalik sa ABS-CBN para gumanap sa episode na Maalaala Mo Kaya. Ang unang role ni Jacqueline bilang major character ay ang sa TV series na Hiram, kung saan siya ay gumanap bilang si Isabela. Si Jacqueline ay gumanap na supporting role sa SCQ Reload, Okay Ako, bilang si Helen Rojas. Noong 2005, gumanap ulit siya na supporting role bilang si Elena Cruz sa popular TV series na Ikaw Ang Lahat Sa Akin. Siya ay gumanap bilang si Celeste Christie sa TV series Comics Presents Agua Bendita noong 2006, kasama sina Shaina Magdayaw at Raver Cruz. Ang sumunod na main role ni Jacqueline Jose ay ang pagganap niya bilang si Darlene Fernandez sa 2007 show Sineserye Presents na May Minamahal. Kalaunan noong 2007, nagawa niya ang kanyang debut appearance sa fantasy anthology TV series na Love Spell. Noong 2007 hanggang 2008, si Jacqueline ay gumanap na main role bilang si Virgie Burgos sa show na Prinsesa ng Banyera. Noong 2008 hanggang 2009, siya ay gumanap sa kanyang unang role bilang isang kontrabida sa TV series na Diyosa at gumanap bilang si Mariang Magayon. Noong 2009, si Jacqueline ay bumalik sa GMA Network para gumanap bilang main character sa Filipino series na Zorro, bilang si Doña Pelaez.
Ito ang kanyang huling appearance sa GMA Network hanggang 2013. Si Jacqueline ay bumalik sa ABS-CBN para mag-guest star sa episode ng Your Song noong 2009. Sa huling parte ng 2009 hanggang 2010, si Jacqueline ay naging cast bilang si Minda Fernandez, isa sa mga kontrabida sa show na nagsimula sa puso. Noong 2010, si Jacqueline ay naging cast sa kanyang pangatlong role bilang kontrabida at gumanap bilang si Astrud Quijano Crisanto sa series na Kung Tayo'y Magkakalayo. Bago pa man magtapos ang 2010, nakagawa siya ng kanyang unang appearance sa TV5 nung siya ay mag-guest star sa show na Star Confessions. Congratulations, The April Gostino Confession. Ang episode na ito ay nagmarka bilang kanyang debut appearance sa nasabing network. Noong 2011, si Jacqueline ay lumabas bilang guest star sa episode na Your Song na gumanap bilang si Delfina. Siya ay naging parte din ng cast ng Sabel, kung saan gumanap siya bilang si Bettina Zaragoza. Kalaunan ay nag-guest star siya sa anthology series na Maalaala Mo Kaya at sa fantasy series na Once Upon a Time. Para sa kanyang final project noong 2011, si Jacqueline ay nag-guest ulit sa episode ng MMK. Si Jacqueline ay gumanap na supporting role bilang si Luisa Alcantara de los Santos, bilang ina ni Agnes sa TV series na Reputasyon na gumanap kasama si Christine Reyes mula 2011 hanggang 2012. Si Jacqueline ay nakagawa ng kanyang pangalawang appearance sa TV5 noong 2012 sa remake ng popular 90s series na Valiente. Siya ay gumanap bilang si Doña Braganza, ang pinakakontrabida sa series. Sa huling parte ng 2012, si Jacqueline ay bumalik sa ABS-CBN para mag-guest star sa episode ng MMK. Mula 2012 hanggang 2013, gumanap siya na supporting role sa Kahit Puso'y Masugatan bilang si Esther Espirito. Ang kanyang role na ito ay nagmarka na kanyang final appearance sa ABS-CBN bago lumipat sa kabilang network sa huling parte ng 2013. Noong 2013, si Jacqueline ay bumalik sa Kapuso Network at gumanap bilang si Doña Carbonell sa popular 2013 series na Mundo Mo'y Akin. Si Jacqueline ay nakagawa ng kanyang guest appearance sa TV series na My Husband's Lover. Siya ay naging guest star din sa Bubble Gang. Noong 2013, nagawa ni Jacqueline ang kanyang guest appearance sa The Raisa May Show. Kalaunan din sa parehong taon, siya ay gumanap sa TV series na Vampire Ang Daddy Ko. Bago magtapos ang taong 2013, si Jacqueline ay nag-guest star sa 2 episode ng drama anthology na Magpakailanman. Tapos, siya ay gumanap bilang si Manang Gilda, ang lumabas na karakter sa series na Akin Pa Rin Ang Bukas. Si Jacqueline ay gumanap ulit sa episode ng Magpakailanman sa parehong taon. At siya ay sumali sa cast ng More Than Words. Gumanap sa role bilang si Presi Balmores. Ang kanyang final role sa 2013 ay si Agnes Toledo sa Genesis. Noong 2014, si Jacqueline ay gumanap sa series na Carmela, ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw bilang si Patricia Trixie Flores, ang pinakakontrabida sa show. Si Jacqueline ay naging kontrabida din sa Ilustrado bilang si Conchita Monteverde. Noong late 2014, si Jacqueline ay nakagawa ng kanyang debut appearance sa GMA Network's GMA News TV na ngayon ay GTV simula noong February 22, 2021. Siya ay gumanap sa episode na Wagas
na gumanap sa role ng veteran real-life actress na si Miss Boots Anson Roa. Noong 2015, siya ay naging guest star bilang Marisa sa Eat Bulaga Lenten Special. Sa taong 2015 at 2016, si Jacqueline ay sumali sa cast ng Marimar bilang bagong versyon ni Senyora Angelica Santibanez, ang pinakakontrabida sa series. Siya ay gumanap din sa extended role sa palabas ng One Tamad mula 2015 hanggang 2016. Noong 2016, si Jacqueline ay naging cast at kontrabida, ang role na gumanap bilang si Stella Montesilio sa afternoon prime series na The Millionaire's Wife, at gumanap siya sa episode na Dear Uge. Gumanap din siya sa season 1 ng Alias Robin Hood bilang si Jody. Ang ina ng lead role na ang gumanap ay si Ding Dong Dantes. Ang life story ni Jacqueline ay na-feature sa documentary series na Tunay na Buhay. Si Jacqueline ay gumanap sa unang pagkakataon sa series na Ewan Ko Sa'yo bilang si Digna Molina, ang main character ng palabas. Ang series ay naipalabas pagkatapos ng kanyang panalo bilang Cannes Best Actress Award. I am so surprised. Je suis si surprise. I just went to have the red carpet walk with my daughter. My J'ai real life monté daughter, les marches and my avec daughter in the ma movie fille. also. Ma fille figure également you. dans ce. Merci au jury. My bad film. Merci. Si Jacqueline ang kauna-unahang Pinay na artista na nanalo sa Cannes Awards. Ngayong 2023, siya ay bumalik sa ABS-CBN bilang isang antagonistic anti-hero sa FEJ's Batang Quiapo bilang si Dolores Espinas. Ngayon lamang March 3, 2024, ikinagulat ng lahat ng netizens ang biglang pagkalat ng balita sa social media na pumanaw ang showbiz icon na si Jacqueline Jose. At ngayon lamang inanunsyo ng kanyang pamilya ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay sanhi ng heart attack. Due to a myocardial infarction or a heart attack. Si Jacqueline ay walang asawa bago pa man siya pumanaw at may dalawang anak na sina Andy Eigenman at ang kanyang anak na lalaki na si Gwen Garimond Ilagan Gak. Kabilang sa ilan sa mga napanalo ng award ni Miss Jacqueline Jose ay ang Best Supporting Actress para sa The Floor Contemplation Story. Iyan ay noong 1996. Best Actress din siya noong 1989 sa Itanong Mo sa Buwan. Best Actress din siya noong 1987 at 2002 para sa Takaw Tukso at Minsan May Isang Puso. Best Supporting Actress din siya noong 2005 at 2013 sa Naglalayag at A Secret Affair. International Award naman siya sa Marosa at napakarami pang ibang mga parangal. Ilan sa kanyang mga naging pelikula at teleserye ay ang Mano Po 5, Mula sa Puso, A Secret Affair, My Little Bossings, Fantastica, Broken Blooms, Hiram, Ikaw ang Lahat sa Akin, Prinsesa ng Banyera, Valiente, Vampire ang Daddy Ko, Marimar, FEJ's Batang Quiapo at napakarami pang iba. Ayon sa www.buzzlearn.com at www.idolnetworth.com, ang net worth ni Miss Jacqueline Jose ay umabot na sa $5 million o tumataginting na 280 million pesos. Narito ang pasilip sa mansion na pinamana ni Jacqueline Jose sa kanyang anak na si Andy Eigenman.
Bilang isang celebrity, maraming car collections at isa na rito ang Black Toyota Fortuner na nagkakahalaga na 2 million Natin yung pesos. car dito sa Autopia. Are you excited? Thank you. Hi, Madam. Miss Jean. You're the best. Ayan, ito ay nakakagulat na balita, ano? So, condolences to Gap and Eigenman family. So, ayan guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe na kayo para palagi kayong updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!